Umaga ng November 17, medyo sumisilip pa si Haring Araw kahit medyo makulimlim na. At opo mga mare, nagawa ko pa nga pong magbukas ng pwesto nung time na yan. At tingnan nyo nga po ang aking pamangkin dyan, aba nagbibida, nagpapakitang gilas. Ang akala mo naman ay siya ay mabubuksan nga niya ang kandado. Ang mga oras na yan ay nasa bandang alas 8 na nga ng umaga. At pagdating naman ng bandang alas 2, medyo umulan pero hindi naman ganun kalakasan kahit ang akala nga namin ay okay lang. At mga bandang alas 4 nga mga mare, ayan, kung makikita nyo, medyo humahangin-hangin na at lumalakas na nga po, kaya napagdesisyonan ko na umuwi na nga. At tamang desisyon din ang ginawa ko mga mare dahil bandang alas 5 or 5:30 biglang lakas talaga ng hangin at ulan. Tingnan nyo nga naman ang aking baby dyan, nagagawa pa ngang maglaro at ayaw pa nga talagang umakyat sa taas. Habang naliligo nga si Mr. Ayan, ito namang si Iliana, nakita naman niya yung kaldero at yun na nga yung pinaglalaroan nga niya dyan. Alam nyo ba mga mare kung anong ginawa niya dyan? Kinukuha nga niya yung cellphone ng papa niya, sa kanya nilalagay nga dyan. Pag Two? five. Ba't 5 agad? 3 muna. 3. At ayan nga mga mare, kahit papano din ay nagagawa na nga ni Iliana ng i-memorize minsan yung mga numbers. Pero minsan kung iisipin nyo, ang sarap nga maging bata dahil hindi nga nila alam kung ano nga yung nangyayari sa paligid nga nila, hindi ba? Kumbaga tayo ay nag-aalala kung ano nga ba ang dulot ng super typhoon na si Pipito, pero sila play lang sila ng play.